Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw po ito ay atin naman pong pag-uusapan yung tamang proseso ng paglalagay ng tile grout. So malaking bagay din po yan, no? Maaring hindi nyo po binibigyang pansin, pero malaking bagay po ang paglalagay ng tile grout. At the same time, ibabahagi din po namin sa inyo yung produkto na ginagamit namin pag kami po ay naglalagay ng tile grout. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Sa mga nagtatanong, no, lalong-lalo na kung hindi pa po kayo pamilyar, para saan ba ang tile grout? So, ang tile grout po ay nilalagay po yan sa mga pagitan ng tiles. So, ito, kung inyo pong makikita, no. So, bakit nagkakaroon siya bakit po nilalagyan ng gap ang mga tiles? Pwede namang hindi lagyan ng tile grout, ipagdikitin na lang po yung dalawang tiles, no. Sasabihin ng iba, makakaiwas pa sa gastos. Pero ang katotohanan po niyan dyan, no, kung bakit nagkakaroon ng gap ang mga tiles, no, bakit po nilalagyan ng gap yung mga tiles? Unang-una po, dahil yan sa tinatawag na expansion and contraction. So, ano ba yung expansion and contraction? Ang mga tiles po kasi, kapag yan po ay naiinitan, nag-e-expand. No? Tapos, kapag yan naman po ay nalalamigan, ay nagko-contract o lumiliit. So, ano naman ang kahalaga nun kung lalagyan natin siya ng gap? So, ito po kasi kapag yan po ay dikit na dikit, tapos ang tiles po ay nag-expand, ang mangyayari po dyan, magtutulakan yung dalawang tiles. Ngayon, once na magtulakan yan, at wala nga pong gap, ang mangyayari niyan, aangat yung dalawang side. So, yan po ang pagmumulan na nagkakaroon ng kakapak ang tiles. So, isa po yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng kapak ang tiles dahil sa expansion and contraction. So, ngayon po, para ma-minimize natin yung ganong pangyayari, kaya nagkakaroon niya ng gap. Isa pa po yan kung bakit po nilalagyan ng gap kapag kayo po ay naglalatag ng tiles, ay yung mga tiles po kasi na yan, hindi po yan 100% accurate yung sukat. So, meron dyan iba na malaki ng tig 2 mm, no? Meron iba dyan maliit. So, ngayon, pag pinagdikit-dikit nyo po yan, pag pinagdikit-dikit nyo po yung mga tiles, at hindi po yan accurate yung sukat nya, so, ang mangyayari dyan, makikita yung mga labi, hindi magpapantay, no? Kaya isa din po yan sa kagandahan kapag kami mga gap ang tiles, no, ay naitatago yung mga diferensya ng mga tiles, no. Maiintindihan po to ng mga kapatid nating mga tile setter, no, kasi marami na silang experience na kahit paglapat-lapatin mo yung mga tiles, sasabihin ng iba, Kuya Jude, baka naman hindi sinusunod yung arrow sa likod ng tiles. Kahit po sundin po natin yan, may mga diferensya pa rin po yan, no? Although minimal o maliliit lang yung diferensya niyan, pero pag yan po ay pinagdikit-dikit ninyo, no, makikita po ninyo na hindi magpapantay dito yan. So ngayon, para may pagkakataon pa kayo na may adjust at may itago yung mga diferensya ng tiles, so nilalagyan din po yan ng gap. Ngayon, yung mga gap po na yan, yan po ang nilalagyan ng tile grout. So ngayon, bakit naman sinabi ko kanina na mahalaga ang pagkakaroon ng tile grout? Ano ba ang maidudulot niyan, no? Unang-una po, pagka yan po ay may tile grout, kung makikita ninyo, no, nagpapantay yung mga dugtungan. So, nagpapantay at the same time, hindi naman po pangit tingnan kasi kung yan po ay walang tile grout, so kita po yan dyan ang semento, no? Makikita po yan dyan ang semento niya, pati yung gilid ng tiles, lalong-lalo na po kung ang gagamitin nyo na tiles ay mga ceramic tiles. Kasi yung gilid na part ng tiles na yun ay kulay brown, no? Yung parang paso. So, pag yan po ay hindi nyo nilalagyan ng tile grout, so kitang-kita po yan. Isa pa po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng paglalagay ng tile grout ay kasi ito nga pong ginagawa namin ay swimming pool. So yan po, pag wala po yung tile grout, ang mangyayari dyan, yung tubig na may chlorine, papasok yan sa loob.
Papasok yan dyan sa pagitan hanggang dun sa may mortar ng inyong tiles. Ngayon, dahil nga nagre-react yung ating konkreto dun sa tubig na may chlorine, ang mangyayari niyan, unang-una, yung dumi niyan sa loob, nalalaglag yan dito. No? Malalaglag yan yung mga buha-buhangin kasi para pong napupudpod. Tapos, pagkatagal-tagalan, isa rin po yan sa dahilan kung bakit natatanggal ang mga tiles. Dahil nga po nagre-react ang konkreto natin sa tubig na may chlorine. Kaya nilalagyan natin ng tile grout. No? Nilalagyan natin ng tile grout para yun nga po maiwasan natin, at the same time para po yung mga buha-buhangin na matatanggal diyan hindi mapupunta dito. No, ito po, hindi po yan hindi po yan yung galing na nandun. Bali ang ano po yan diyan, yung alikabok lang po yan, no. Kasi tapos na po tong area na to, lilinisin na lang to tapos magtutubig na tayo. Pero yun nga po, para hindi masira ang inyong tiles na ikinabit, so dapat naka-tile grout. Pero dapat lagi nyong tatandaan na ang gagamitin ninyo na tile grout ay tugma dun sa paggagamitan ninyo, no? Kasi may mga tile grout kasi na pwede lang sa area sa mga saig, sa loob ng bahay, sa labas, sa CR, no? CR sa wall, flooring ng CR, sa mga wet area, no? Ay may ganung klaseng mga tile grout, pero hindi po pare-pares ang lahat ng klase ng tile grout. Kagaya po dito, ito po, ginagawa po namin na to, swimming pool po to, so hindi po dapat basta-basta na tile grout ang ginagamit nyo rito. So pwede po kayong gumamit ng epoxy grout. So maganda din po ang epoxy grout, matibay, kaya lang po pagdating sa application, so medyo nahihirapan kami kasi napakalagkit. Tapos ang hirap linisin. So gumamit kami ng ibang klase ng tile grout. So yun po ngayon ang ipapakita ko sa inyo. So ito po yung ginamit namin na tile grout na sinasabi ko, no. Tile seal, water repellent tile grout ni Buildrite. So ulitin ko po, ang video pong ito ay hindi sponsored ni Buildrite. Kaya Buildrite, baka naman. So ito, so ayan, kung inyo pong makikita, nakapag-apply na kami ng tile grout. Ito po kasi, itong ganitong klase ng tile grout, no, makakatulong din po yan, lalo kung sa swimming pool gagamitin. Kasi ito po ay waterproof, no? Waterproof ang ganitong klase ng tile grout. At the same time, sadyang ginawa po siya, no, para dun sa mga swimming pool, no, sa ibababad siya, no? Kaya hindi basta-basta nagre-react siya sa chlorine. At the same time, may microbial properties po siya na tinatawag, no? So para saan ba yun? Para po hindi kumapit ang mga molds o amag dyan sa pagitan ng inyong mga tiles. So may mga instances po kasi, no, na ginagamitan na lang ng basta ordinary na tile grout. So ngayon, ordinary tile grout ginamit kagaya dito sa swimming pool. So nung nababad siya sa tubig na may chlorine, nagtuklapan ang tile grout. So isa rin po yan sa magiging problema kapag nagtuklapan ang inyong tile grout. Yung iba nababasag yung tiles, tapos nalalaglag yung mga buhangin sa loob ng swimming pool. So ngayon, para hindi na po kayo magpaulit-ulit ng gawa, no, para isang gawaan na lang. So eto, masasuggest ko po sa inyo na kapag kayo po ay maglalagay ng grout, kagaya nito sa swimming pool, sa mga tangke ng tubig na naka-tiles, no? Ganito na po ang gamitin ninyo. Yan. Tile seal ni Buildrite, kasi ito nga po nasubukan na namin to, no? Nakakatulong talaga siya ng malaki kasi sa waterproofing pa lang maalalayan niya yung cementitious waterproofing ninyo, kasi maging yung mga gap ng mga tiles ay naka-waterproof. So malaking factor 'yon na para sa isang tile grout. Yung performance niya maganda. At the same time, kung inyong makikita, yung kulay niya matingkad ang kulay. Pag sinabi nyong dark blue, talagang dark blue siya. Pag sinabi nyong light blue, although light siya, pero hindi naman siya light na light. May iba po kasi na mga tile grout na kapag tinimpla na at nababasa,
ay naglalight ng husto ang kulay. Kahit sabihin mong dark blue ang nakalagay sa label niya, pero kapag tinimpla po ninyo, hindi dark blue, parang naglalight pa ang kulay niya. So ito, masasabi natin na maganda kasi yung kulay niya ay hindi po nagpe-fade lalo pag nababasa ng tubig. So expected pa yan, no? Kapag lalo yan kapag natubigan na yung swimming pool, hindi nawawala yung kulay. May iba po kasi mga tile grout na parang nagpe-fade yung kulay. Pero ito, yung ginamit po namin, ayan, hindi po nagpe-fade yung kulay. Gaya niyan. So talagang dark blue siya. So ayan, makikita po ninyo, no? So malaking bagay din po 'yung kasi pangit kapag nagpe-fade ang kulay, lalo pag bago pa lang tas nagpe-fade niya. So expected niyo 'yan habang tumatagal lalong mabilis mag-fade yan kasi mula pa lang faded na ang kulay niya. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa aking video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman, no? Nagbigay sa inyo ng kalinawan kung gaano ba kahalaga ang paglalagay ng tile grout at kung gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at dekalidad na uri ng tile grout. Sa muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.